May caller tayo. We have Sophia. Hello, Sophia. Hi, Papa Jack. Good evening. Good evening. You are Sophia. Yeah, Oh my- Sophia from Makati. Oh my God, talaga. Pwede mo ako i-visit sa Facebook, Pops, Papa bawal Jack? mag-promote dito, ha? Okay, sure. Iisahan mo pa ako, ha? Ay, grabe. I mean, you are Sophia, and we both know it's your stage or screen name, right? Yeah, that's my screen name. Hayop, may karir ka, no? May screen name ka pa. Sige, ano ang totoong pangalan mo bago ka nagkaroon ng karir sa pinilakang tabing? Okay lang ba? Sabihin ko, nakakaya eh. Alam ko na. First letter. Hindi, first letter na real name mo. A. A? Angelito. Hindi. Alexis. Hindi. Albert. Malapit na. Alberto. Hindi pa rin. Al. Malapit, go. May amoy, Papa Jack. Alvin. Alvin. Yun na, pak. Nakuha mo siya. Bakit? Ang galing mo mahula, Papa Jack. Gusto ko may ilan lang naman yung pangalan. Anong gusto mo? Abraham sabihin ko sa'yo. Anyways, Sophia, you're a member of LGBT. Yes, I am. Congratulations to all of you. Diba, the law is becoming, and the society is becoming friendlier when it comes to law. Yeah. Or laws, diba, for LGBT. And you're supposed to enjoy it, diba? Wala namang pagkakaiba. Tao rin naman tayo lahat. Right? Thank you, Papa Jack, for that. Hayop, Miss Gay, ang dating na contest to, Bigyan mo ko ng kasabihang malupit, dali, Ako muna. Kunyari pageant ito, mag-introduction sige. tayo. Ako yung contestant number 1. Ikaw yung contestant number 2. Okay? Okay. Ako muna mag-introduction. Ano ba ang kalimitang suot mag-introduction? National costume. Barangay Miss Gay lang, may national costume pa? Oo, meron. Talaga? Yes. And yun yung inaabangan ng lahat. Yung production nila habang Alam mo, yung national costume segment na, joke lang yan eh. Kasi ang totoo niyan, hindi naman talaga national costume sinusuot nyo dyan. Minsan makakita mo kami mukha ng peacock. Kailan pa nag-national costume yan? Tama ba? Minsan sang katerbang kieme pero puro kulambo na yung suot na wala ng... Tama, di ba? Tama. Dapat unique costume ang tawag dyan, di national costume. Sige, babaguhin natin. Isipin Gagawa naman- tayo ng batas. Isipan naman bansa, mga peacock tayo. Diba? Inubutuloy ako sa'yo, Ang Papa hilig Jack. niyo kasi sa peacock. Hoy, grabe. Peacock, ano ba? Alam niyo ba kung Kayo anong po peacock? yun. Alam mo ba kung Tagalog ng peacock? Ano? Pabo real. Hindi ba pabo lang? Ang pabo ay turkey. Diba? Okay, yeah. Ang gansa ay goose. Tama ba? Yung multo ay ghost. May singit lang, makatunog eh. Ang pangit ng gantong joke pag gantong oras. 9:45. Handa ka na. Well, actually, yes, Papa Jack. Game sige. Ano ba unang sinasabi? Pangalan? Pangalan, title, if you have. Kasi may dalawang klase ng Miss Gay, Papa Jack. May pagandahan, may papangitan. So, alin tayo doon? Hayop pa. Meron siya. Hindi ka pa nakaka-attend ng mga Miss Gay ng barangayan? Hindi pa. Nakaka-attend ako dati dito sa may malapit sa may kasi may kaibigan akong chairman dati. Dito sa may kila Agawad Weng, malapit sa Espanya. Yung sa may pagligo ng 7-Eleven. Dami 7-Eleven, bawat kanto may 7-Eleven dyan. Malapit sa sa Dangwa. Hindi ako familiar sa Manila. Sige, na mo na. Hindi po ako familiar sa Manila. Ano ba probinsya mo? Bicol. I'm from Bicol. Uy, Bicol! I always go there. Really? Diba? Saan sa Bicol, Papa Jack? Yeah, and actually, dumadaan ako ng Bicol, but I go to Legazpi to see the Mount Mayon. Oh, wow. I have not seen the Bicol. Mount Mayon, mga kaibigan, nung lumalaki ako. But recently, in my adult years, when I have problems, I drive to Legazpi just to see the volcano. Maganda ba? Ako, Papa Jack, di ko pa siya narating. Kasi sa bungad lang kami ng Bicol. Hayop kayo, tagal, hindi mo pinuntahan yan. Oo, hindi ko pa. Mahal kasi ng pamasahe, tsaka malayo. Mga pa siya. Saan ka bang part ng Bicol? Sa Camarines Norte. Dito ka lang sa Bukana. Yes, sa may Daet. Daet ka lang. Malapit ka lang pala.
Ilang oras biyahe sa inyo? Pag from Manila? Hindi, papuntang Spain. Malamang Manila. Grabe si Papa Jack. Mga 8 or 9 hours. Spain? Saan pinulot yung Spain? Ang sakit kaya nung last na uwi ko, kasama ko yung mga friend ko, Papa Jack. Hindi na namin alam kung paano posisyon gagawin namin sa bus. Mga butterfly position. Ito pa, nakakaloka, Papa Jack. Ang kasabay namin sa bus. Puro mga matatanda kasabay namin sa bus. Magkukun kayo, kukun position. Buti yung matanda, nakatiis sa biyahe kayo. Diyos ko. Actually, galit na galit yung mga matatanda sa amin kasi ang iingay naming mga bakla sa likod. Pero alam mo ako, I have so many friends na kasama sa LGBT. I always enjoy yung company niya. Maingay kasi. Ayoko lang nung laswakan diba? Pero let's not cross the line. Pero yung samahan lang. Masarap kayo kasama Outing, wala kayong pili-pili, di ba? Pero Papa Jack, di ba marami ka mga friend na member din ng LGBT? Oo, may mga kamag-anak nga ako Pero Papa Jack, may mga na-encounter ka na bang friend mo na nag-open sa'yo ng serious problem like love problem? Namingi ng advice? Oo naman, kahit on air, dami-dami niyan. Or nakita mo, nasabaybayan mo ano ba nangyari sa buhay nila nung nai-inlove sila or nung nasawi sila? Hindi rin, baka chismoso ba ako? Buhay mo lang, ba't makikialaman kita? I never give mga kaibigan unsolicited advice. I don't do that. If I'm asked, I answer. If I'm not asked, di ba? Why should I even care? Hindi mo ko tinanong Sabagay. I like your point, Papa Jack. Yan talaga buhay. Anyways, sample naman ko na intro mo, ikaw na lang I-intro kita Nakapag-miss gay ka na ba? Nakasali ka na? Ang tagal na, Papa Jack. Siguro mga 7 years na, hindi. Sige, i-intro kita Okay. Stand by. Siyempre, kailangan na aura-aura ka dyan. Ladies and gentlemen, welcome to the 2016's Miss Gay Halloween! And the start of our event this evening, let's welcome our only candidate in the only segment of this pageantry, candidate number 1. Okay, mag-intro ka na. Hi, my name is Sophia. I'm 16 years old na nag-iiwan ng katagang kung ang mga kababaihan nagsusuot ng panty. Walang bastos, Ay, bawal ba? Teka lang, tama na to. Anong problema mo? Baka mawala akong trabaho sa'yo. Sorry, Papa Jack, kasi syempre, tinatanong nga kita kung anong klaseng pageant. Kasi may dalawang klase ng pageant. Yung papangitan at pagandahan. Pag pagandahan, yun yung mga more professional sila. Ganun. Uy, nanood ako ilan lang na Hindi ko tinapos. Mr. Gay Mr. World. Gay. Di ba nanood ako? Diyos ko, kasi nung pagbukas ko ng TV, nakita ko Pangasinan. Sabi ko, kamag-anak ko yan. Sige, Pangasinan ka ba, Papa Jack? Yung from Pangasinan. Ano yung mahal sa inyo? Mahal kita. Dungo. Dungo kita, ganun. Hindi, dungo lang. Dungo lang. Ibig sabihin mahal kita, ganun. Parang ganun na rin yan. Dungo. Sige. Bakit? Sabihin ko ngayon sa mahal ko. Dungo. Bakit? Taga doon ba Jawa mo? Hindi naman. Bicol din siya. Pero sa sila, Catanduanes. Alright. Actually, hindi jowa. Hindi pa ako nagka-jowa, Papa Jack. Ayan. Yun nga yung problema sa akin, Papa Jack, kasi hindi ko masabi yung feelings ko. Sobra. Okay, nag-start siya ganito. Last year, we're from Makati. Lumipat kami ng Pandakan, Manila. Sa may Pandakan area. Ano height mo? 5'1". At least. May justisya. Hindi. Maganda yung gumawa ka ng basketball team ng Pandakan Giants. Ay, grabe. Diba? Ang tawag dyan oxymoron. Tama ba? Hello sa mga taga-Pandakan. Napupunta ako dyan, malapit yung salon ko dyan Saan doon, Papa Jack? Ay, Santa Ana pala. Malapit na rin yun, Diyos ko. Santa Ana pala yung salon ko. Malapit Santa Ana. May salon is along JP Rizal. I have to. Okay. Yeah. Natuturo sa akin mga Cut friends ko. Salon. Encarnacion Group of Salon. Sir Warren, maraming salamat for the business. I have it. Anyways, go ahead.
Okay, yun na nga. So, ako kasi parang ang focus ko lang nun is family. And then, trabaho, career. Ano bang work mo? Isa akong assistant supervisor, assistant manager sa Convergys. Convergys! Mhm. Alright. Galing din ako na industriya ng call center. Oo. At maganda naman. Oo naman. Call center, mga kaibigan, that you have a very unique culture. Diba? Very unique ang kultura dyan. It's a fun culture. Alright, anyway, go ahead. Yun na nga, Papa Jack. So, wala akong planong ma-in love, wala akong plano lahat. Sino maingay dyan? Actually, yung office mate ko. Ang ingay naman yan. Subuhan mo nga ng telepono yun. Maingay. Gusto daw nila akong pakinggan. Huwag ka mo maingay para hindi ko baba. Huwag nilang galawin yung abaya ka mo. Actually, abaya gamit namin. Abaya gamit nyo. Alam ko pa na. Ano ka, naka-aux 7 ka, naka-aux 3? Naka-log out. Ano yun, aux 9? Hindi, log out talaga. Log out talaga. Kasi diba, aux 7, aux 3. Depende kung paano nakasat, diba? Anyways, go ahead. Actually, nag-side comment yung katabi ko. So, yun na nga, Papa Jack. So, busy ako sa trabaho. Papasok ako ng gabi. Ngayon, may naging crush ako sa may baba namin. Kasi mahilig ako sa bagets before. Siyempre, alam mo na, mga kabakalaan. Mahilig sa mga bagets. Ang cute-cute niya. Ngayon, every off ko, doon ako nakatambay sa labas. Ngayon, yung crush ko na yun, lagi siyang bumibili ng Red Horse. Sabi ko, 16 years old lang yun. Sabi ko, kaninong Red Horse yan? Sinong iinom yan? Sabi niya, hindi kay kuya to. Umiinom dun sa may harap na naman ng computer, umiiyak. Ay, yung kuya! Yung kuya is 23 lang. Ay, ano yung magkaparehas na fresh? Yung isa lang fresh. Yung 16 lang. Oo, yung 16 lang. Joke lang. Minsan talaga sa magkakamag-anak may lugi talaga. Hindi, okay naman. Hindi naman lugi. Hindi naman talo. Pero aminin niyo, di ba? Minsan, ang ganda na magkakapalit. Ito, anyari sa'yo. Anyway, tuloy mo na. Go ahead. So yun, Papa Jack. Tuwing papasok ako ng gabi, syempre, call center pang gabi. Lagi ko siya nadadaanan sa may second floor, kasi tiga second floor sila, third floor kami. Okay. Na umiiyak. Bakit? Hindi ko pa alam kung anong reason nun. Sometimes hindi ko pa alam. Okay. Lagi siya nagiinom, lagi siyang lasing. And then, nagkaroon ng chance na inuman off ko, na-invite nila ako, naginom sila dalawang magpinsan. Actually, hapon yun. Hapon nag-start sila ng inuman. Pinakala niya sa akin yung pinsan niya. Hindi ko pa siya masyadong kilala. Even first name, hindi ko kilala sa kanya. Now, nagkakwentuhan kami that time. So, banding. Sa akin, wala pa. Actually, pinangyari pa nga sa kanila nung friend kong Becky. Diyos ko na ba mga samahan ninyo? Ang ganda ng mga trip niya sa buhay, di ba? Kotalay. Di yun na nga. What happened was, parang syempre, sa akin wala pa yun eh. Kasi wala pa akong feeling sa kanya. And then nung lumalalim na yung bonding namin, lumalalim na yung samahan namin, sa akin siya nag-open ng problem, sa akin siya umiiyak. Okay. At ito pa yung mas minahal ko siya, Papa Jack. Nung dito sa office, nagkaroon kami ng parang, alis tayo, punta tayo ng Bicol. Out of nowhere, Papa Jack, bigla siyang tumawag sa messenger. Saying na, ang quote niya nun is, bakit mo ko iniwan? Mahal na mahal kita. Tapos iyak siya ng iyak nun. Tinatanong niya pa sa akin, nasan ka? Kahit nasan ka, pupuntahan kita. Sabi ko, nasabi ko rin ako, uwi na rin ako bukas, ganyan. So, ako umiiyak din that night. Sobrang iyak. Hanggang pagising ko ng umaga, umiiyak ako. Kasi namimiss ko na nga pala siya. Lagi ko na siyang hinahanap. Kasihan ako sa kanya. And then, kapag nagiinuman din kami dalawa, ang dami naming inuman na kami dalawa lang. So, nagkakakwentuhan kami. Lagi niya sa akin sasabi na,
mahal na mahal kita. Lagi siyang mayakap. Nalaman ko yung history niya kung bakit pala siya laging umiiyak noon sa second floor. Kasi iniwan siya ng girlfriend niya. 4 years sila noon. Pinagpalit siya sa tomboy. Kaya sobrang ang sakit sa kanya. Kumbaga parang nakaset na yung goal niya doon. Nakaset na lahat sa kanya para doon. Bigla siyang iniwan nung girlfriend niya. And then, nagkaroon ng, nagtitraining ako, may mga tinitraining akong agents dito noon sa Converges. May kinikwento, may isa kong agent na laging late, laging absent. Ano ba? Mag-iba late sa absent, huy. Hindi. Kinabukasan late, kinabukasan absent, ganun. So, alternate lang siya. Now, ang nangyari, Papa Jack, is, kinikwento, kasi tinanong ko yung agent na yun, bakit lagi kang late? Lalaki rin yun. 24 years old. Bakit lagi kang late? Bakit lagi kang absent? Yun pala, Papa Jack, wala siyang pamasahe papasok. So, dumidiskarte pa siya. Ngayon, tinutulungan ko siya. Nakwento ko tuloy siya dun sa taong mahal ko. Sabi ko, babe, may agent ako na, baka naman ang ending nito, magkano kilo ng bigas ang tanong mo, ha? Hindi, Papa Jack. Okay, sorry. Actually, magkano yung spark plug? Joke lang. Hindi, spark plug. Lagyan mo ng K, spark plug. Ganun ba siya? Sorry, minago na pala. Kanina lang, mga 2:30 ng hapon. Ay, 2:29 ako nagising, kaya hindi ko na ako. Talaga ba? So, yun na nga, Papa Jack. Asan ba yung hunting knife ko? Joke lang. So, yun, kinikwento ko sa kanya, nakita ko siya nagselos. Alam mo yung selos ng lalaki? Ganda mo. Diba to? Ang ganda ko, diba? Yung pisa ko nagselos, sinapakin niya yung ano eh. Joke lang. Paano siya nagselos? Di ba naman? Yun ang selos ng lalaki, according to my cousin. But anyways, paano yun sa'yo? So, nakita ko yung reaction ng mukha niya. Kilala ko yung reaction ng mukha niya. And then, nasa call center industry na rin siya ngayon, yung guy na mahal ko. Kasi February this year, nag-apply kami. So, ang target namin bago mag-end yung February, kailangan may trabaho na siya. So, March, nakapagtrabaho na siya. Second day niya ng training, Papa Jack, ayun yung mga time na mahal ko na siya. Narealize ko na umaga na parang ang saya ko na sa kanya. Second day ng training pala, may landi ka na sa kabisina mo. Hindi ako siya. Ikaw yung masaya, siya may landi. Mukha mo. Plastic neto. Tapos? So, nasa BPO industry na rin siya. Second day ng training nila, may inuwi siya sa bahay. Ay! Ng mga katrabaho niya. So, dalawang silang babae, dalawang silang lalaki. We take out. Actually. Dapat humingi ng extra tissue, straw tsaka ketchup. Nag-take out. Sila kami ng bahay. Doon ako sa kanila nag-board. Doon ako sa kanila nangupahan sa third floor. So, ito na ang nangyari, Papa Jack. Ang sakit nun sa akin. So, pero tinanggap ko pa rin yun. Okay pa rin. Bakit kayo ba? Actually, yun nga eh. Sakto pala yung yung pinost ko ngayong gabi, di ba? How can you let go of someone when you don't have something to hold on to? Nabasa ko yun. Di ba? In Tagalog, move on! Bakit? Mag-on ba kayo? Tumatawa yung office mate ko. Kaya mo siya mag-iiyak dyan. Sige. At anong tanong mo? Papa Jack, ito kasi yung akin. So, nag-decide ako na... Asan yung iyo? Nag-decide ako, Papa Jack, na umalis na lang sa kanila. Ay. Hindi ko na kaya, nasasaktan na ako. Affected ang bading. True. True lalo, walang eglabu. Ay, di ba ang bading nagkasabalutan? Umalis, eskapo. Anamos.
Tapos, Tapos, Ah. pinigilan ako ng mama niya na wag daw muna akong umalis kasi napamahal na raw ako sa kanila. yung nanay, Ganyan. ay, manugang ka na, te. Wow, shit. Hoy! Ang kasama ko, Siya nagmumura dyan. sorry, yung katabi ko kasi. Tampalin ko yan. Nakapost siya sa akin. Dollars. Kinikilig. Ulit. Sorry na. Kausapin ko yan. Sino? Kausapin ko yan. Kausapin ka raw. Kausapin ko yan. May call ako, Papa Jack. Wala akong pake. Duty siyang papadyak. Ang ingay-ingay mo, may call-call ka dyan? May call ako. I love you, Papa Jack. Mag-Ox 7 ka. Bawal yun, huddle yun eh. Ano ba yun? Ox 5. Ox 5. Sige na yan. Tapos, game. Ox 3, para clinic. Clinic. Pag kunyari may tagos ka, ganun, Ox 3. Bakit? Totoo naman pwede. Di ba, oh? Oo po, eh. Ate, Ba't pag kami nagkaganon papadyak, di kami pinaniniwalaan sa clinic pag may tagus po kami. sige na, magkwento ka na. Dala mo na, naiihi na ako. Gusto mag-CR. So yun na nga papadyak. Ngayon, nakasama ko dun sa room is yung mother ko. Ngayon, inuwi ko na lang si mother ko sa province kasi yun naman din yung gusto ng family niya. So ako yung naiwan dun. Ngayon Papa Jack, ang question ko is, may reason pa bang nandun ako? Kasi ang kinakatakot ko Papa Jack, oo hindi kami, pero alam niya yun na mahal ko siya, alam niya yun sa sarili niya. At sinasabi niya yun sa akin, alam ko, mahal na mahal mo ko. Mahal na mahal din kita, pero walang kami. Kaya anong point mo din? Kaya ano ngayon to? So ngayon Papa Jack, tama pa bang nandun pa ako? Para ano pa? Para pa ba bigyan ko pa yung sarili ko ng... Nandun ka sa bahay nila? Bakit? Nagbo-board ka naman doon, ang problema mo. You're there because, di ba? Not because may relasyon kayo, but because you're paying for your rent and you're living there because nagbabayad ka ng renta. Yun lang naman yun. What's your problem? Pero nga Papa Jack, nag-stay ako doon. Nag-decide ako mag-stay because of him. Ha? Dahil sa kanya. Or ganito, ano? Or ganito gawin natin, ano? Huwag tayo magplastikan dito. If there's an option for you to move out, then move out. Diba? Huwag kang umarte na, may option ka naman umalis, ayaw mong gawin. Sa arte ka na, sakit nandito ako, it's torture for me na nakikita siyang may ibagan, hindi naman kami. Alam mo na, pwede. You have all the, di ba, you have the right to pack your things up and leave. You have the option, di ba? To move out, di mo ginagawa. So, huwag kang umarte. Papa Jack, ito kasi yun. Nung nagpaalam ako sa kanya. Ganito, huwag mong sabihin sa akin, nagpaalam ka, hindi ka pinayagan. I don't really care. Hindi pa yan. Hindi na yan. Hindi niya ako pinayagan at hindi, ito ang sinabi Look, niya. ganito, Nung nagpaalam Okay, ako sa kanya. shut up. I'm going to tell you something. You are there because you needed a place to live. Tama? That is your only business. Bakit ka nandun? If yung pagtina mo doon sa bahay na nirerentahan mo, it's a torture sa part mo, then feel free to move out. Anong problema mo? Bakit natin papalalain to? Why do we have to make this complicated? Napakasimple na solusyon. Mag-ibakabalis ka. Kasi Papa Jack, sa tagal ng panahon na pinagsamahan, hindi pala matagal. Hindi kayo. Tumigil ka na. There's no you and him. There's just you and the other partner. There's him and there's somebody else. There's no you and him. Wag mong bigyan ng angulo ito na parang meron ka pinanghahawakan kung bakit ka nandun other than nagrenta ka sa kanila. Yun lang talaga yun. Ito nga Papa Jack, nung nagpaalam ako sa kanya, umiiyak siya. Wala akong pakialam. Bago pa nagkaroon ng something special sa inyo, nag-iiyakan na sila sa second floor. Ano problema mo? Pero hindi ako yung iniiyak. I don't care. Ngayon ako na. Diba? I don't care. Diba? Look, ganito, Alright, Sophia, and I do not mean this, diba, to insult you. I know you're a gay and I respect you. This is a rhetoric, Huwag mo akong baklain dito. Para lang maliwanag sa usapan natin, ha? I don't refer to you as a person. Yung usapan natin, huwag mong bagagaguhin. Diba? Nakatira ka dyan, diba? And it's a torture on your part to go home and get out of your doorstep every day because nakikita mo siya. And the only business you have kung bakit ka nandun ay nagrenta ka. If it's a torture sa part mo na nandun ka, nakikita mo siya at nadurog yung puso mo kasi hindi naman kayo, di walis ka. Ano problema mo? The only reason bakit ayaw mo walis, maarte ka. O, tapos ngayon, aarte ka, tapos ngayon, nasasaktan ka, aarte ka lalo. Napakadali naman solusyon para palalain mo pa.
Hindi ko pa kaya yung mawala siya sa akin, Papa Jack. O, di, bakit kayo ba? Hindi nga. Ba't mawawala sa'yo? Naging sa'yo ba? Mas mahal ko siya. Hindi naman kailangan yun eh. Ako para sa akin sa akin hindi ko siya kailangan na kailangan may title kami. Basta mahal ko siya. Ayoko siyang iwan. O, di wag kang umalis. Misguide ka. O, di wag kang umalis. O, di we have solved the problem. If it's okay pala sa iyo to live, di ba, next door sa kanya at wala ka palang inaasahang kapalit at okay ka na sa partner, anong problema mo yan? May nag-chat sa akin yung friend ko ba yan? Sagutin mo yung tanong ko and focus your attention to me. Ano problema pa lang ngayon? Yun nga, Papa Jack. Hindi ko, ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo. Hindi magulo ito. Hindi ko alam. Hindi magulo ito. Ikaw lang magulo dito. Kasi dito siya, Papa Jack. Oo. Ayoko na rin. Kung ako lang din Brad, mag-stay. stop telling yourself, kung ako lang din naman Bakit? Sino pa ba? Ikaw lang din naman. Ba't kayo ba? Hindi naman, di ba? So, sino pa ba? Ikaw lang din naman. It's only your decision na dapat gumana rito. And you want, di ba? You wanna hand it over to somebody else, di ba? To decide on your behalf? It's not happening. Why? Because you're the only one concerned here. Tulungan mo kapag-decision, Papa Jack. Will I stay or will I go na ba? Look, if I answer your question, because I already answered you, di ba, kanina? If I answer your question, the two of us will become stupid already. I'd rather you look stupid than me. Madadaki pa ako sa'yo. You're stupid. Para lang alam mo. You are. Pero yung katangahan na to, ito yung kaligayahan ko, Papa. Ay, yung pala naman, bakit ka naman? Ba't tatanong ka pa? Maligaya ka pala dyan, diyan mo lang. Who am I to stop your happiness then? Masaya ka pala, categorically, if you're happy, diba, why call me and ask me to stop your happiness? Ay, stupid ka nga. Kumakarte ka lang eh. Kaarte na to. Diba, Sofia? Oy, Alvin. Hindi po ako si Alvin. Charot. Papa Jack naman eh. Nakakainis ka naman. Alvin. Umayos ka, ha? Babangasan kita dyan. Arte ka ng arte. Itong katangahan na nagpapaligaya sa akin. Ay, pala naman eh. Ba't tumawag sa akin? Masaya ka pala sa katangahan. Ba't tumawag ka sa akin? Ano? Ang hirap. Ay, hindi mahirap. No one is forcing you, di ba, to go through it. Gusto mo yan. No one is forcing you. Oh, may nag-PM sa akin. Sabi, hi, Papa Jake. Sino si Jake? Sino yun? Ibang istasyon yata eh. Ay, not Papa Jake. Ay, Papa Gudo. Ano din na nag-PM sa'yo, Papa Jack? Kakakala ko yan. Wow. Anyways, let's not waste our time here. Alright, Sophia. Ayoko nung magtatanong ka, di ba, pag sinagot ka, you'll give another dimension to your problem, di ba, na parang kunyari, walang tinutulong sa'yo, kasi ginagago mo ako dito sa, di ba, sa ginagawa mo. Do I stay? Papa Jack, or do I leave? O, malis ka lang, di naman kayo nahirapan ka. Eh, pero itong katangahan na nagpapasaya sa akin, gago ka pala, tanong-tanong ka pa. Actually, Di ba? Kagaguha mo. Tatanungin mo ako, ayaw mo pala tumanggap ng sagot. hindi Tigas ng ulo, no? Hindi ka matigas ang ulo mo.
Wag mo Inarte lang yan. wag mong sabihin na, alam mo, the way you're telling me, hindi kasi ng ulo na parang justify mo your sugarcoating ito para mo maganda tignan, no? Kasi in love lang, eh, no? Kasi iyak-iyak kayo. Ay, inarte lang. Hoy, hindi kita kausap dyan, ha? Ay, di po. So, kangain kita, ingay mo. Doon ka. Ay, kasi naman, Doon ka sa lobby. Matulog ka doon. paot na ako eh. Maot ka na ba? Aga-aga pa, uy. Kahit 1 p.m. pa lang ako. Ang ingay talaga niya sa may tubo ko. Sagot ka na. Sagot ka na, sagot, ha? I'm sorry to be mean to you, Ana Sofia. I do not mean to be mean and to be, straightforward and brutally frank sa iyo. Pero katangahan tong ginagawa mo. Your only business kung bakit ka naandyan ay nagre-renta ka sa kanila. Di ba? And you rent a place because you wanna be, di ba? You wanna be comfortable and it should be convenient to you. If it's giving inconvenience, di ba? And uncomfortability, di lumipat ka ng tirahan. Ganun ka simple, ginagago mo sarili mo, eh. Kahit ano problema lalaki kung papahirapan niyo yung mga yung mga sagot-sagot tsaka mga tanong-tanong. Wala akong masabi. Wala ka talaga masasabi kasi alam mo na yung sagot bago ko pa sabihin sa'yo. Anyway, thank you for calling my show, Sofia. Bye-bye. Papa Jack, wait lang. Grabe ka. Bakit? Wait lang. What? So, gano'n na lang nga siguro. Brad, Papa huwag Jack. na tayo magpaalam muna. Nasabi ko, huwag ka nang gumawa ng ibang angulo pa. I already told you what you need to know. Alright? Tapos ito nga, Papa Jack, wait lang. I have another, ang tawag dito, yung parang, yun yung nagpakilig sa akin. May nagpakilig sa akin during that. That's part pa lang yun, Papa Jack. Meron pang isa, ayun yung taga-tagig, yun yung agent ko. So, ang nangyari, this is totally different story naman. So, agent ko siya dito sa office. Lagi niya ako dinadala ng coffee. Yun yung laging late. Ngayon, dinadala niya ako ng coffee pag nai-stress na ako. Pag alam niya magagalit na ako. Okay, shut up. Bigla niya akong lalambingin. Shut up. You spent almost half an hour of my time talking about an irrelevant person in your story. You spent half an hour of my time talking about asking me stupid question and irrelevant person na wala palang kinalaman sa itatanong mo sa akin. If someone else is occupying your heart right now, why did you tell me about a guy next door and spent half an hour of my time? Binaba ko, mga kaibigan. You do not do that to me. You do not call my show just because gusto mo mag-showbiz lang sa akin. You call my show, iba, prepare yourself to have a friend on the other end of the line. That's the only thing I promise you. Walang loto rito. Gaguhin ba ako dito? Ayoko sa lahat. Sa lahat ng ayaw ko, yung maglolokohan tayo dito habang kausap mo ako because if you call my show, I give you a very honest, straightforward answer. Di ba, mga kaibigan? At some points, I will be obnoxious, but I will be honest to you. Pilingera. Busit ako. Meron palang ibang pag-uusapan. Half an hour of my time. Pag-uusapan natin yung wala palang kinalaman sa buhay mo. Paluin kita ng dyan talong Pero natorta naman. Natortahin ko muna para at least kung sakali man. Hello nga pala kay Jomar, kay Nina, tsaka kay Third. May apo ako dito, grabe to, may apo na ako. May lolo na pala ako. Ayan. Binabati ka mga kaibigan lahat ng taga-Perla at mga taga-Coral sa Tondo. Mga kamag-anakan ko dyan, maligayang pakikinig po. Sus, talagang buhay to.
Makabati nga muna. Pinamati ko nga pala ang Bedshing ladies ng Abu Dhabi, UAE. Sabi ni Mina, babalik ka pa doon, Nak. Kailan? Sa? Malapit isang buwan rin, ha? Maligayang pakikinig po sa inyo. Nakikinig ba sila doon? Ang Bedshing ladies ng Abu Dhabi. Miss you all. Miss you 1 month ka lang naman nandito, eh. Happy birthday to Kier De Ocampo. Advance happy birthday to Kylie De Ocampo. And hi to Maghani, Kuya Patrick at Ate Joyce, Kuya Kyle, Baby Kiel. Hello to my Bebe Isa. Bebe, hindi baby. Bebe. Maligayang pakikinig po. Babati naman kay Moret Lumboy and Joff via Blanco na long distance relationship. God bless your relationship from no one. Alam mo, nakalagay ko sa inyo galing. Kabati naman, yan, si Paul Jason Kanye, happy 13th month sa amin. I love you. Wilma ng buhay niya. Charing, sweet naman nila. Pinabati ko po si Nanay, Rosie, and Martin. Nakikinig ngayon from Sheryl. Hi, Papa Jack. Crush po kita. Well, ngayon. Kasungit. Kabati naman po yung prof ko na feeling major. Ayaw kong basahin yung kadugtong nito. Kayo mga estudyante, magpakabait ka sa mga professors niyo. Sa professor po ni yung kung sino man binasa ko pa, I apologize on behalf of your stupid student. Kung sino man yun. Sino sa inyo yan? Wala? Maligayang pakikinig mga kaibigan sa mga nakaantabay sa atin. Sabi niya, feeling major. Nakakabatrip yung estudyante, no? Papasok kayo ng eskwelahan. Pag binigyan ka ng mahirap na project ng teacher ninyo, magre-reklamo kayo. Gusto pala madali, ba't ka pa nag-aral? Kaya pala mahirapan, eh. Last night, mga kaibigan, hindi ko na lang babanggitin. Pero I gave my share of sermon sa kanila. Diba? There was a group of students who came over the booth last night, diba? At they gave me a story about their professor na ang hirap na magpa-project, ura-urado magbigay ng project, magreklamo. It's not a good attitude. It's never a good attitude, diba? Mag-aaral kayo mabuti. Bigyan kayo ng project ng professor. Pag ang professor wala binibigay na project o yung wala kami natutunan sa prof namin, wala ganyan. Pag binigyan ng project, ang hirap magpa-project. Diba? Bago ka magreklamo, tanong mo sarili mo, mabait ka bang estudyante? Diba? May mga pagkakataon, bibigyan ka ng deadline. Deadline sa Thursday. Diba? Binigyan ka ng 2 weeks para gawin. Thursday deadline, next week ha. Umpisa mo gawin Wednesday ng gabi. Diba? The night before the deadline. Ngayon, pag hindi mo natapos, by Thursday, pupunta ka sa prof mo, sir, pag extension, hindi ka binigyan. Grabe naman yung teacher na yan, hindi ako binigyan extension. Pero binigyan ka ng ample time para gawin. Hindi mo ginawa kaagad. Tama? Generally, wala namang professor magbibigay sa inyo ng imposibleng trabaho sa eskwelahan. Wala. Pag binigyan ka ng professor, di ba? Ng assignment, ng project, kasi alam niya, kaya mong gawin, kasama sa tinuturo niya. Ay, po. Mga estudyante nandito. Hello sa mga estudyante ng Iris, nandito sila. Di ba? Binabati ko yung mga professors na nakaantabay. Hello ko sa mga professors ko ng college. Tsaka mga teachers ko ng high school tsaka elementary. Maligayang pakikinig po. Happy listen to Boyeng Benedicto of Tanyong, sabi dito. Maligayang pakikinig po.